So, one time bigla po akong tinawagan ng aking client at gusto niya pong magpasukat. Ako ang mismo sumukat po ng kanyang ipapagawa na maglalatag po kasi siya po ng steel deck or web deck. So, meron na po siyang contact sa ibang planta. Actually, advice ko lang sa inyo, FYI, kung hindi po kayo o kung hindi po kayo aware or hindi nyo alam kung paano susukatin po yung paglalatagan nyo po ng steel deck or web deck, pwede po kayong mag-request sa planta. Kaya nga lang po, yung pag-request po na magsusukat sa planta ay hindi po ora-orada. So, naisip po ng aking client, baka ako pwede kong sukatin dahil nagmamadali siya at gusto niya na, dahil itong panahon na ito medyo tagulan, so mahirap, so nagmamadali na siya para maka-order na siya. So, sinubukan niya kung pwedeng ako na lang susumukat. So, syempre, hindi naman, alam ko lang siyang computerin, pero hindi ako sure kung tama ba yung, so hesitant ako. So, kung tama ba yung magiging sukat ko. So, pero tinaray ko pa rin. So, ito po yung site. So, okay din naman pala na at least ako natutunan ko for the first time kung paano sumukat at kung paano ba yung procedure kung halimbawa maglalatag po kayo ng steel deck. So, dapat po ang susukatin nyo po, depende po kung ano po ba yung gusto nyong latag, kung pa horizontal or pa vertical. Kasi bigyan ko din po kayo ng idea, yung mga web deck po, ang mga lapad po niyan ay 1 meter. Pero depende po sa planta. Minsan po ang planta, ang lapad nila is lumalagpas ng 1 meter. Meron pong 1.2, merong 1.3, merong 1.4. So, pinakamalapad na po yun. Pero most of the time, 1 meter po siya. So, kung pahalang, so susukatin nyo muna po yung total ng sukat nung kung pahalang po. So, tingnan nyo po kung kakasya po kung ilang metro sa pahalang. And then, saka nyo po susukatin yung pahaba. So, yung pahaba, doon na po magbe-base ng presyo. So, ang mga web deck po, ang mga kapal po niyan, yung thickness po na available, yung pinakamanipis ay 0.8, and then ang susunod na kapal ay 1.0, at ang pinakamakapal po is 1.2. Pero ang usually po na binibili nila na pwede na sa mga residential is 0.8 at 1.0 mm na thickness. Kasi yung 1.2 medyo pricey na siya. So, sa panahon ngayon, ang mga materyales po ay sobrang mahal talaga. Malaki po yung mga tinaas ng ibang materials. So, hindi naman po kanipisan yung 1.0. So, okay na yun kung medyo malawak po yung inyong paglalatagan ng web deck. At meron po pala na isang klase po ng steel deck or web deck. Ito po yung flat deck, para hindi po, sa mga hindi po aware, meron din pong flat po. Pero yung mga flat po na steel deck ay makitid lang po siya. Usually nasa 460 mm or 467, yes, yes. Mga ano siya, 2 feet, ganun lang siya. Kalahati lang siya ng web deck. So, ganun lang po yung kanyang sukat. At yung presyo naman po niya ay kalahati din ng presyo. Pero dahil nga makitid siya, so parang ganun din yung makukonsume mo kung either mamili ka kung web deck ba yung design or flat deck. So, yun lang. Sana nakatulong. So, sa 13 years naming pag-hardware, so aware na ako sa mga contractor kung minsan alam ko na kapag yung umu-order sa akin, halimbawa welder, kung mga o-orderin niya yung mga bakal. So, aware na ako kung halimbawa hindi siya sanay sa mga sukat ng mga bakal or hindi siya aware, pero marunong siyang gumawa. So, may mga ganun pong mga contractor. At kung meron kayong mga ganyang manggagawa at hindi po marunong magsukat, at gusto niyo pong umorder ng mga steel deck or web deck, pwede niyo po akong i-message sa aking FB, Santos M. Dali, at pupuntahan ko ang yung location, basta within Cavite area lang po. Hindi po kami pwede dun sa masyadong malayo kasi yung mga sticker po ng truck namin, Cavite area lang. Pero i-message niyo po ako kung gusto niyo pong mag-order ng mga web deck or ng flat deck. Importante lang po sa pagsukat niyo po ng paglatag po ng web deck or steel deck or flat deck, dapat magsimula po kayo dun sa kakapitan po ng steel deck. Di ba meron po tayong nakalaan na bakal kung saan doon ikakapit po yung steel deck. So dun po tayo mag-start ng sukat kung pa-vertical ba o pa-horizontal. Kung pa-horizontal, ang susukatin niyo na lang po yung haba, and then i-divide niyo po siya kung ano po yung lapad ng flat deck or ng lapad po ng steel deck or web deck.
So kapag nasukat niyo na lahat, yung pa-vertical at pa-horizontal, kung halimbawa sa isang batch ay ang sukat niyo ay 2 piraso, kung halimbawa 2 piraso na 2 meter, so ilagyan niyo lang po siya ng numbering kung ilan po yung side po, kung halimbawa 4 na side po yung lalatagan niyo, kung makaapat kayo. Kung halimbawa naman po ay halimbawa sa isang side nito ay 2, sa isang side nito ay 3, sa isang side nito ay 4, and then sa isang side nito ay 1 lang. So i-total niyo lang po kung ilan pong piraso yung inyong kailangan sa bawat side. And then after nun, kapag na-total nyo na po, i-multiply nyo na po siya para mas madali nyo din pong makompute kung magkano po yung magagastos nyo. I-multiply nyo na po siya sa per meter po ng web deck. Kung halimbawa po ang per meter po ng 1.0 is 816. So sample po lang yan. Pero yan po yung price namin sa 1.0. Kung halimbawa po ang total po na kailangan niya ay 50 meters. So 50 meters multiplied by 816. So yun po yung total cost ng inyong steel deck. So sample lang po yan, pero kung meron po kayong hindi masyadong naintindihan or na-gets, you can message me sa aking FB, Santos and Dali. So finally, ayan na siya, yung finished product na nakakabit na at naka-install na yung mga steel deck. So successful naman, thank God, na nasukat ko siya ng maayos at sakto naman po yung sukat at walang labis at walang kulang.